Grabe, sa haba po ng biniyahe po namin, alauna na po kami nakarating po dito ng tanghali at inabot din po kami ng 24 hours mahigit. Kasi po uminto po kami dun sa terminal, mga 2 hours naman po kami naghintay po dun sa Cubao. Grabe, nandito na kami sa wakas sa Bicol. Tatay nga po, ang buong akala nga po talaga namin na hindi na nga po kami makakaabot sa sasakyan namin pa uwi sa Bicol. Nung nakarating nga po kami sa terminal dito sa Cubao, ang isa sa agad na tinignan namin, yung bus nga po na may placard nga po sa unahan na Legazpi o kaya po Tabaco. Tapos nakasabay nga din kami sa digsa ng pasahero. At buti na nga lang din talaga, ang isa nga din sa nakapagpatulong sa amin ay nakapagpabook kami. At yung hindi nga, pipila pa nga ako ng napakahaba. Tapos ay binigay na nga yung ticket, hinanap na nga din namin yung bus namin. Hindi ko nga din makita nung kaya nagtanong na nga din ako sa dispatch. Yun pala, sira yata yung bus na sasakyan namin kaya pinalitan ng bus namin. Hindi baling nga ako maghintay kami ng mga 2 oras basta nga po ako makabiyahe kami ng mga araw nga na to pa uwi sa Bicol. At ito na nga yung sinasabi ko, mapapakinabangan nga namin yung binili namin kuko. At wala naman nga din kami ibang gagawin dito sa loob na bus kung hindi nga po matulog lang ng matulog. Pero sa mga oras nga na to, hindi nga din kami makatulog dahil kumukulo na nga po yung tiyan namin sa sobrang gutom. At yung huli nga po kasi namin kain, nung alas 9 pa nga lang po ng umaga bago nga po kami umalis sa amin. Kinabukasan na nga to ng alas 8 ng umaga. Nag-stop over nga sa bandang Camarines. At sa pagkain nga namin, hindi nga mapapagkailang gutom na gutom kami. At ganun pa man, kahit wala nga ako sa amin, palagi pa nga din ako nakamonitor sa akin 2 piso. Kitang-kita ko nga sila kahit nga ako'y nasa malayo. At yung CCTV ko nga po kasi sa taas, pinalagay ko nga po dito sa terrace. Time check, alas 10 na po ng umaga at 24 hours na nga po kami nasa biyahe. Alas 10 na po kasi kami ng umaga nang umalis po kami sa amin. At location check naman po, nandito na po kami sa bandang Nabua. Yun po, 1 hour siguro pang biyahe bago po mag-Legazpi. At ganun nga po sana yung mangyayari na 1 oras na nga lang yung magiging biyahe. Ang kaso, syempre may mga bumababang pasahero tapos may mga traffic pa dahil may mga ginagawang kalsada. At sa wakas nga po, alas 10 nga po ng umaga kami nang umalis sa amin. At alauna na nga ng tanghali nang nakarating kami dito sa Bicol. O diba, kung susumahin nga po, inabot nga po kami ng 24 hours sa aming pagbiyahe. Hindi naman na nga di kami na masahero, papunta nga kila Dayan dahil nagpasundo na nga lang kami sa kapatid niya. At buti na nga lang talaga, 1 call away nga yung kapatid ni Dayan na napakabait at napakapogi. At tinulungan pa nga ako sa pagbubuhat ng maleta, ganun sana. Nakauwi na naman niya si Dayan at masayang masaya na naman niya siya. At opo, bago nga pa kami pumunta sa tutuluyan namin, dumiretso nga po muna kami dito sa bahay nila Dayan. Ay, binili nga po kasi kami na nagbebenta nga po sa bus ng mga pastillas 3.50. Inabot na nga namin sa kanila tagi-tagi sa bilang pasalubong. Kinuha ko nga din yung isang bote sa amin at yan nga po ipamatay sa ipis. At para naman nga din po masuot, yung mga hindi nga po sinusuot ni Dayan, ibinigay na nga din po niya sa mga pamangkin niya. At syempre, may bit-bit nga din kami na mula nga po sa bayan namin. At ito nga po yung Talavera patis. At saka Talavera toyo. At sa tuwing umuwi nga po kami sa Bicol, parati na nga lang po kaming inuulan. Okay nga lang, importante naman nga po, doon palagi kaming ligtas na nakakauwi dito. So, paano hanggang dito na lang at kami nga po ipapunta na sa tutuluyan namin. Ituloy na lang po natin yung kwento sa susunod na video. At kung napanood nyo nga po, itong gusto ko lang sabihin, thank you po.